Isang maganda at mapagpalang araw po ng Huwebes sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay Huwebes Santo, Holy Thursday. Tinatawag din pong Maundy Thursday. Yung pong Maundy is actually an English word, an Old English word na nagmula po sa Latin word na mandatum. Sapagkat ngayon pong Huwebes Santo ay guguntain ang misa ng huling hapunan sapagkat inaalala po ang huling hapunan kung saan itinatag ang banal na Eucharistia at dito iniwan ni Jesus ang isang napakahalagang utos, mandatum, commandment. This is my new commandment, that you love one another as I have loved you. Kaya maligayang Huwebes Santo po sa inyong lahat. Pagbati po sa lahat ng mga nagdiriwang at nakikisa sa mga gawain sa panahon ng mga mahal na araw. Sana po makasama ang National Shrine of San Antonio de Padua sa inyong itinerary sa mga simbahan na inyong dadalawin. At pagbati po sa mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection, sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa lahat po ng mga benefactors namin, sa mga tulong po na ipinapaabot ninyo, sa mga nagbigay po ng tulong sa aking panawagan para sa pagpapabulaklak sa ating simbahan ngayong pong mga mahal na araw hanggang Easter Sunday, First Tuesday, at meron po tayong malaking selebrasyon sa April 23, ang 5th anniversary of the Solemn Declaration sa pagiging National Shrine po natin. Kaya ito po ay isang masayang pagdiriwang na ating isasagawa dito sa ating dambana ni San Antonio. At dahil ngayon po ay March 28, pinapaabot ko po ang special birthday greeting sa isa po sa mga benefactors natin, kay Tita Gloria C. Lim. Happy birthday po sa inyo. Lubos po ang aking pasasalamat sa inyong walang hanggang pagtulong, patuloy na pagpapaabot ng suporta. We cannot thank you enough, but we promise to pray for you every day. Sana po lagi kayong malusog, ligtas sa anumang karamdaman, at palagi po kayong ingatan ng Diyos sa lahat ng pagkakataon kaisa ng inyong mga mahal sa buhay. Sa lahat po ng mga benefactors namin, sa lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan, pinapaabot ko po ang pagbati sa inyo. At welcome sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita ngayon pong Huwebes Santo. Mga kapatid, ngayon po ang araw ng Huwebes Santo, pagninilayan po natin ang mabuting balita ayon kay San Juan. Mula po sa 13 kabanata, mga talata 1 hanggang 15. Ang pamagat po ng pagninilay ay sasabing, The Memories of Holy Thursday, ang mga alaala ng Huwebes Santo. Kaya mahalaga ang salitang alaala. Sometimes, you will never know the value of a moment until it becomes a memory. Nagkakaroon ng halaga ang isang pangyayari kapag ito ay nagiging isang alaala. Because memories are treasures. Sabi nga ng isang manunulat, memories are like stars. You may not be able to touch them, but you can always look at them and they will brighten your day. Totoo naman po, dahil sa mga alaala na dinadala natin sa kasalukuyan, nagiging makulay ang buhay. Our memories can encourage someone who is going through a hard time. Diba, kapag nalulungkot ka, mag-isip ka lang ng magandang pangyayari sa nakaraan to inspire you, to lighten, and to brighten your day. Totoo naman po yan. What I also love about memories are how little things throughout the day can remind us of different memories. Simpleng bagay lang, nagpapaalala ng magandang karanasan sa nakaraan, gumagana agad ang ating pakiramdam. And I cannot imagine how our life would look like kung wala po tayong mga alaala na binabalikan. Most especially,
happy memories. Because memories are like shadows. They always follow us. Nakakabit na po sa buhay natin ang mga alaala. Sapagkat magiging malungkot po ang buhay natin kapag wala tayong alaala. Kapag nabura ang alaala mo ng kasalukuyan at puro nakaraan, naku, Alzheimer's na po yan. Kapag ang natira lang ay alaala ng kasalukuyan at nabura ang nakaraan, amnesia naman po ang tawag dyan. Kaya mga minamahal na kapatid, mahalaga ang alaala sa atin. For example, pumasok ka lang sa isang music store at meron pinatugtog na isang music at dumadinig mo, aba, ang dami mong naalala ang magagandang pangyayari sa nakaraan, nung nagliligawan pa lang kayo ng husband o ng wife mo, yung narinig mo yung theme song ninyo, medyo magkaaway kayo sa sandaling yun, bigla mong nadinig yung theme song ninyo, biglang nabago ang mood mo. Pag uwi mo sa bahay, nako, niyakap mo agad, hinalikan mo ang iyong misis dahil nadinig mo yung inyong favorite na kanta nung kayo magkasintahan pa lang, o di ba? Dahil sa alaala. Trivial things can trigger past memories. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos because you are given the ability to recall and remember. Because the past becomes a living reality in the present dahil sa ating kakayanang umalala. Kaya nga, when someone you love becomes a memory, the memory becomes a treasure. Kaya nga ngayon pong Huwebes Santo, pag ninilayan natin ang napakahalagang alaala o mga alaala. At dahil alaala, sila po ay important treasures of our faith na binabalik-balikan natin. Isinasa ngayon, ginagawang buhay na buhay. Kaya in this Holy Thursday celebration, God wants us to remember because He knows that we will surely forget. Kaya ang alaala at ang paalala ay gamot sa mga taong mabilis na nakakalimot. Because forgetfulness is a human weakness. Lagi tayong malilimutin. Kaya kailangan tayong paalalahanan. We forget about God's faithfulness in times that we are suffering. We forget His love in times of desolation and His promise in times of drought. We forget that He is always with us. Nakakalimutan natin na kasama natin ng Diyos palagi kapag tayo ay nahihirapan na. Akala natin iniiwanan tayo ng Diyos. Hindi po totoo yan. That is why when we remember God and His promise, His fidelity to us is no longer a distant memory, but a present reality. Kaya nga po sa misa ng huling hapunan, ngayon pong Huwebes Santo, tatlong alaala po ang ibinibigay sa atin at sana'y huwag nating makalimutan. Ang una, the memory of the Eucharist. That is why during the Last Supper, when Christ instituted the Holy Eucharist, ano po ang sabi niya sa kanyang mga alagad? Do this in memory of me. And so each time we celebrate the Mass, the Lord's Supper, and the Eucharist, we remember what God has done for all of us. Pangalawa, the memory of priesthood. And speaking of the memory of priesthood, na itinatag din po ni Jesus noong huling hapunan, nung sabihin niya, gawin ninyo ito. Binigyan ng mga pari ng tungkulin na ipagdiwang ang banal na misa bilang buhay na alaala ni Jesus sa atin. Do this in memory of me. Remember that the priest is not a priest for himself. He cannot administer the sacraments for himself. He cannot even give himself an absolution sa kanyang mga kasalanan. He is always a priest not for himself but for others. Kaya nga po, kapag may mga taong nagnanais na sirain ang simbahan, ang relihiyon, ang una pong inaatake nila ay mga pari. Because when there's no longer any priest, there will be no sacrifice. And when there is no longer any sacrifice, there will be no religion. And the church will surely die. Sabi po ni Saint John Mary Vianney, oh, how great is a priest! And the priest will only understand the greatness of his ministry and office when he is already in heaven. Pero sa mundo, habang nabubuhay, hindi daw po lubos na maunawaan ng pari ang kahalagahan ng kanyang pagiging pari. Salamat po sa inyong mga dasal. Salamat po sa pagmamahal. Salamat sa pagkapahalaga na binibigay niyo po sa aming inyong mga pari.
Hindi po kami para sa aming sarili. Kami po ay para sa Diyos at para sa inyo. Pangatlo, the memory of the washing of the feet. Simbolo ng pakikipagkaibigan. Simbolo ng malalim ng pakikipag-ugnayan. Sinabi nga sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahugasan sa inyo ang aking mga paa. Ang sabi ni Jesus, kung hindi kita hugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Kaya, napakaganda ng alaalang iniwan ni Jesus. Yung bang Diyos na lumuhod sa harapan ng kanyang mga alagad. Hinugasan ng mga paa. Nilinis sila at ginawang karapat-dapat. Hindi na alipin, kundi mga kaibigan. Kinikilabutan po ako doon eh. Yung pagluhod ni Jesus sa harapan ng mga alagad. Ang larawan ng Diyos na lumuluhod sa harapan ng taong kanyang nilikha. Dahil sa laki ng kanyang pagmamahal. Binabahan ni Jesus ang kanyang sarili. Mas mababa pa sa mga alagad na niluhuran niya at inugasan ang mga paa. Can you imagine a God kneeling before us to wash our feet, simbolo ng paglilinis sa ating kasalanan. Inugasan din niya ang ating kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo nung ialay niya ang kanyang buhay sa krus. Let us always be mindful. Let us not forget these three important treasures and memories of the Holy Thursday celebration. The memory of the Eucharist, the memory of the priesthood, and the memory of the washing of the feet. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan, salamat po sapagkat nung unang Huwebes Santo, tinatag mo ang banal na Eucharistia, ang buhay mong alaala na hanggang ngayon ay patuloy namin pinagdiriwang at inaalala. Salamat po sapagkat sa huling hapunan, tinatag mo ang sakramento ng pagpapari. Salamat sa biyahe pagiging pari. Salamat po sa mga minamahal naming pari. Gawin mo silang banal at gawing karapat-dapat sa iyong tungkuling iniatang. Bagamat hindi karapat-dapat, ikaw ang kanilang palaging lakas. Ikaw ang kanilang sandigan at ikaw ang nagbibigay sa kanila ng lahat ng kinakailangan. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po ay inyo nagustuhan at nakatulong ang ating pagdinilay sa araw na ito. Kung inyo po nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Sa lahat po na tumatangkilik sa gawain ito, sa lahat po ng mga nagbigay ng tulong para po sa aming panawagan tungkol sa pagpapabulaklak ng ating simbahan. Maraming salamat po. Ang Diyos sa pambahalang gumanti sa inyong kabutihan. Palain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.